Isang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Sa ating pong nakaraang paksa ay tinalakay natin ang tungkol sa kung papaanong mawawala ang katotohanan ng Diyos dito sa lupa bago dumating ang Panginoong Hesukristo. Ito po'y magaganap once na ipasailalim na ang buong mundo dun sa tinatawag na iisang relihiyon, one world religion. At ito pong relihiyon na ito po'y binubuo ng maraming mga paniniwala. Meron itong iba't ibang paniniwala, pero meron lang silang sinasamba na iisang Diyos. Wala po silang pakialam kung ikaw man ay Kristiyano, kung ikaw man ay Budista, kung ikaw man ay Muslim o Hindu ka man, or anuman ang iyong relihiyon o pinaniniwalaan, nasa iyo yun kung yun ang paniniwala mo na totoo. Basta ang kondisyon, kayo ay sama-sama sa isang unity sa ilalim ng Papa sa Roma. At ang kinikilala ninyong Diyos, hindi yung Diyos ng Biblia, kundi yung kalikasan or yung tinatawag nilang Mother Earth. Well, you can say that you are worshiping God, but in reality, your faith lies on nature. Sabi nga sa isang dokumento ng United Nations, binasa na natin ito noon, World Religions, UN, unite for book on faith and actions for the earth. Sabi dito, O Mother Earth, you are the world for us and we are your children, reads the Hindu hymn in praise of Mother Earth. Praise be you, my Lord, through our sister Mother Earth, who sustains and governs us, and who produces various fruit with colored flowers and herbs. Saint Francis of Assisi wrote in his Canticle of the Creatures, Air is the Guru, water the Father, and earth the Great Mother. Day and night are two male and female nurses in whose lap the entire world plays, reads a passage in the Guru Granth Sahib, the central Sikh scripture. Heaven is my father and earth my mother, and even such a small creature as I finds an intimate place in their midst, wrote Neo-Confucian philosopher Chang Tsai in his 11th century Western inscription. At ang sabi pa dito, faith for earth, a call for action, a collection of essential, unshakable reverence that all religions have for creation and nature. Nakita nyo mga kababayan? So dito sa bagong relihiyon na ito, humanity's faith lies on earth. The reverence belongs to creation and nature. Hindi sa Diyos ang sabi sa Biblia, maliwanag, Roma 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nagsilingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. So kung hindi nyo pa napapanood yung ating naging pagtalakay about dyan sa isang religion na yan or dun sa tinatawag na one world religion na ipapatupad sa buong mundo bago dumating si Kristo, inaanyayahan ko po kayong panoorin yung ating episode number 25 and 26. Nandyan po yan at nasa description box po ang mga link. Ngayon naman ay tatalakayan natin ano naman ang magiging koneksyon ng one world religion at one world government or new world order. Meron ba silang koneksyon? Meron kasi tayong na-encounter sa mga comment section na nagsasabi na hindi naman daw totoo yung one world religion Hindi daw totoo pati yung one world government. Kasi wala naman daw sa Biblia yan, hindi naman daw yun nakasulat. At isa pa, imposible daw na mangyari yan kasi meron daw tayong tinatawag na separation of church and state. Yan yung sinasabi dun sa isang comment na na-encounter ko galing sa isang dating daan daw siya Hindi niya daw nabasa sa Biblia yung one world religion. Wala naman daw nakasulat na one world religion at one world government sa Biblia, kaya hindi daw totoo yung ating mga sinasabi dito. Yun nga lang, nawala yung comment na yun, hindi ko na makita. Gusto ko sanang ipakita sa inyo. Well, ang tanong natin ganito, wala nga bang sinasabi sa Biblia? Imposible nga ba ang one world religion at one world government ayon sa Biblia? Ngayon, kung babasahin natin itong isang talata sa Apokalipsis 17, ganito po ang nakasulat. Pakinggan ninyong mabuti mga kababayan. Revelation 17:3, Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ng isang anghel sa dakong ilang.
Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng mga salitang panlalait sa Diyos. Sa atin pong nakaraang pag-aaral, tinalakay na natin kung sino yung babae na tinutukoy dyan eh. Yung babaeng yan po ay simbolo ng isang relihiyon o simbahan na nakikiapid kung kani-kaninong politiko. Nakikiapid siya sa mga hari sa lupa. At itinuturing niya ang kanyang sarili na ina ng mga relihiyon sa lupa. At nire-revive din niya, ibig sabihin, ibinabalik niya sa ating panahon yung mga sinaunang kaugaliang pagano, yung mga sistema ng pagsambang pagano na umiral dati sa Babylonia. Na ito namang mga paganong practices na ito po'y mga kasuklam-suklam sa Diyos eh. So I hope na panood ninyo yung ating pag-aaral tungkol dyan, mga kababayan. So ang ating tanong, sino naman yung pulang halimaw na sinasakyan ng babae? Siyempre, hindi naman literal na halimaw yan eh. Hindi literal yung babaeng nakaupo dyan. So hindi rin literal yung halimaw na pula na sinasakyan niya. So alamin natin sa Biblia, anong ibig sabihin pag sinabing halimaw? Pakinggan ninyo dito sa Daniel 7:23, ganito ang kanyang sinabi, ang ika-4 na halimaw ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng mga kaharian, at sasakmalin nito ang buong lupa, at yuyurakan ito at pagluluray-lurayin. So sa Biblia pala mga kababayan, kapag sinabing halimaw, ito ay lumalarawan sa isang kaharian. Tama? So kung yung babae ay simbahan, relihiyon, at yung halimaw naman ay kaharian o political power, ibig sabihin, ito'y paglalarawan sa isang political power na minamaniobra ng relihiyon. Nakuha nyo mga kababayan? Question. So posible ba na magsama ang relihiyon at ang politika, ang relihiyon at estado? Posible daw ayon sa Biblia eh. Sinasakyan ng babae yung halimaw. Therefore, the religious system is trying to manage the political system. Diba? In fact, nasa prophecy nga yun eh, na mangyayari talaga yun eh. Nakita nyo? Kasi ganito yan mga kababayan, ang pagbabasa ng Biblia, dapat iniintindihan. Hindi ka dapat laging letra por letra. Alam nyo, sabi ng Supreme Court, even in the justice of our jurisprudence, we do not always rely on letters. Yeah? Porque wala kang nabasang one world religion, di na totoo. Magbasa ka lang ng mga balita, alam mo na totoo eh. O hindi mo pa ba paniniwalaan yon? Napapanood mo na sa balita, nababasa mo na sa dyaryo, sasabihin mo hindi totoo, hindi nag-i-exist kasi wala sa Biblia. Yun ang bulag na pananampalataya. Hindi masamang gumamit ng Biblia, hindi masamang maniwala sa Biblia, pero gamitan mo rin ng isip, di ba? Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng isip para matuto tayong gumamit ng common sense eh. Nakikita mo na sa realidad, di mo pa pinapaniwalaan. Kasi ang paniniwala mo, letra por letra. O, mali yun. Yan po ay katwiran ng isang taong nagbabasa pero hindi nakakaunawa. Pag ganyan ka, wala kang discernment. Ang tawag sa iyo, wala kang discernment. So ngayon, kilalanin natin, sino ba yung halimaw na pula na sinasakyan ng babaeng ang pangalan ay Dakilang Babylonia? Well, dapat niyong malaman na ang babae at yung halimaw na pula, they are united. They are one and united. Kung baga sa babae at lalaki, engaged sila. So, woman is the religious side and the beast is the political side. Two separate entity na nagkakaisa. So, nasa Biblia yung separation of church and state because they are two separate entities. At nasa Biblia din naman yung unity of church and state because the woman rides on the beast. So, separation of church and state and unity of church and state parehong nasa Biblia yan. At ayon sa prophecy ng Revelation, these two separate entity will join as one. At ang mangyayari,
yung religion ang magmamaniobra sa halimaw. Ito, pakinggan ninyo. Meron akong ipaparinig na isang video sa inyo, no? Ito'y ginanap sa isang pulong sa World Government Summit. Pakinggan ninyo kung ano yung sinasabi ng isang sikat na mega church founder. For having this session. And I applaud you for coming to it. It really says more about you than it does about us. If you are a global business leader, you need to understand that the future of the world is not secularism. It is religious pluralism. You may not like that, but you're going to have to deal with it. The world is becoming more religious, not less. Nakita nyo mga kababayan, time will come na ang relihiyon ay mangingibabaw sa politika. Ang relihiyon ang siyang magmamaniobra. Ang relihiyon ang siyang magiging mas makapangyarihang entity sa politika, mga kababayan. Ang sabi dito sa Revelations chapter 17 verse 8, ang halimaw na nakita mo ay buhay noon at ngayoy wala na. At malapit ng umahon mula sa di matarok na kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga naninirahan sa lupa na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan, ay manggigilalas kapag nakita nila ang halimaw, sapagkat buhay noon, ngunit ngayoy wala na at darating pa. Ano sabi sa Biblia? Yun daw hayop na nakita mo ay buhay noon. Yung hayop na sinasakyan ng babae, buhay noon. Aba, dati na palang nag-i-exist yung halimaw na pula na yun eh. Ayun, ang liwanag, di ba? Yung halimaw na nakita mo ay buhay noon. So, this beast is not a new power. Hindi na yan bago. Dati na siyang nag-i-exist. Tanong, paano siyang nabuhay noon? Pakinggan ninyo dito sa Revelations chapter 17 verse 9. Kailangan dito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Sila rin ay 7 hari. Ang 5 sa kanila ay bumagsak. Ang isa ay nananatili pa. Ang isa ay hindi pa dumarating at pagdating niya, kailangang magpatuloy siya ng sandaling panahon. Ang sabi, yung daw hayop na pula ay may 7 ulo. Yung 7 ulo daw na yon ay lumalarawan sa 7 hari. 5 dyan sa 7 hari na yan ay bumagsak na. So tanong, dati na bang nag-i-exist yung halimaw na pula? Dati na. Bakit dati na? Kasi yung 5 haring bumagsak na, siya din yun eh. Nakita nyo? Sabi, yung hayop na nakita mo ay buhay noon. Paano buhay noon? Yung 5 haring bumagsak na sinasabi dyan, siya din yun. Nakita nyo? Remember, these kingdoms are just one body. Isa lang sila. So, siya din yung 5 kingdoms na yon. So, question, sino ba yung 5 hari na yon na ang sabi bumagsak na? Kung kayo po ay laging nakasubaybay sa ating Revelation series, napag-aralan na natin noon na mayroong 4 na kaharian na bumangon sa lupa. Diba? Mabuti pa, basahin ulit natin yung sinabi ng propetang si Daniel. Dito sa Daniel 7:17, ang mga dakilang hayop na ito na 4, ay 4 na hari na magbabangon sa lupa. So there are 4 kings or 4 kingdoms na babangon sa lupa. Ano-anong mga kaharian yan? Yan yung Babylonia, yan yung Medo-Persia, yung Greece at ang Roma. Kasi ang sabi sa Biblia, yun daw unang kaharian, yun ang Babylonia. Sumunod, kung titingnan ninyo sa Biblia at sa kasaysayan, ang sumakop sa Babylonia ay ang Persia. And then if you will study the history, ang Persia ay sinakop naman ng Greece. And Greece was conquered by Rome. So itong 4 na kahariang ito, ang tinutukoy ni Daniel na 4 na haring babangon sa lupa. Kung gusto nyong balikan yung ating pag-aaral na yan, pwede nyo pong i-check yung episode number 14. So sino naman yung ika-5 kaharian? Sabi kasi, ang 5 ay bumagsak na. Sino naman yung ika-5 kaharian? Well, after the fall of Rome, inangkin ng mga papa sa Roma ang imperyo.
Nung mawala ang mga Roman emperors na pagano, ang pumalit sa kanila ay yung mga papa sa Roma. They ruled the empire as successor of the emperors. Kaya nga ang tawag sa mga papa is pontiff. At ang salitang pontiff ay titulong ginagamit lamang ng mga Roman emperors. Pakinggan ninyo dito sa Aklat ng Kasaysayan na isinulat ni Adolf Harnack, What is Christianity? Page 270. The Roman Church in this was privately pushed itself into the place of the Roman world empire, of which it is the actual continuation. The Pope, who calls himself King and Pontifex Maximus, is Caesar's successor. See? Malinaw yan, mga kababayan, di ba? Ang pumalit sa mga Roman emperors ay ang papacy. So the fifth kingdom is the kingdom of the papacy. So, siya din yung ikalimang kahariang bumagsak. Pero teka, paano bumagsak? Well, lagi ko na pong binabanggit sa inyo na ang papacy ay pinabagsak noon ng French Revolution. Ang nagpabagsak ng kapangyarihan ng simbahan ay yung tinatawag na French Revolution. Paano? Ipinadakip ni Emperor Napoleon Bonaparte ng France ang Papa sa Roma. And then after that incident, is lumaganap na yung democracy, yung republicanism, yung secularism sa buong Europe. Kaya ang mga hari at ang mga reyna, yung mga pamahalaang monarkiya, bumagsak din. Pinalayas yung mga hari sa kanilang palasyo, yung mga royal family is pinalaya, sinikwester yung kanilang mga property, meron pang ang reyna na pinugutan ng ulo. So that's how monarchy was abolished in Europe during the time of the French Revolution. And kasabay ng pagbagsak ng monarchy, bumagsak rin ang kapangyarihan ng Papa sa Roma dahil ang mga monarkiya ay mayroong sinumpaang katapatan sa Papa. So, dumating yung time na ipinaaresto ni Napoleon Bonaparte ang Papa at siya ay ipinatapon sa kung saan. Hanggang sa doon na siya namatay. At mula noon ay naglahong parang bula ang absolute authority ng Pope sa Europe. So, that's how the Fifth Kingdom declined o bumagsak. At iyan, binanggit yan sa Biblia. Sa Revelations chapter 13 verse 3, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. So dito sa isang salin ng Biblia sa Darby, and one of his heads was slain to death, and his wound of death has been healed, and the whole earth wondered after the beast. So yan yung dahilan kung bakit bumagsak yung ikalimang kaharian. At kung itutuloy natin yung basa dito sa Revelations chapter 17 verse 10, ang lima sa kanila ay bumagsak, ang isa'y nananatili pa. Nakita nyo? Ang isa'y nananatili pa. Sino yung nananatili na yan? Alam nyo kung sino yung nananatili na yan? Siya din po yung nawala. Sino yung nawala? Yung papacy na pinabagsak ni Napoleon. Ulitin natin yung basa ha. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon. Buhay noon kasi siya nga yung limang kaharian. Yung Fifth Kingdom, yun ang papacy na pinabagsak ni Napoleon. At ngayon wala. Sino yung wala? Yun naman yung papacy in the state of not ruling. In the state of its deadly wound. Siya'y nawala, pero ang totoo nandyan lang siya. Bakit wala siya sa eksena? Kasi nagpapagaling siya eh. Nakuha niyo mga kababayan? She is behind the curtain, but she's actually there. Nagpapagaling. Nasugatan siya ng sugat na ikamamatay, pero hindi siya namatay. Kasi later on, gumaling siya, di ba? So nawala ba siya ng tuluyan? Hindi. So yung ika-6 na hari, siya rin yung ikalimang hari na nawala. Nakukuha niyo mga kababayan? So, kung ibabangga ninyo itong prophecy na ito sa ating panahon, tayo po ay nasa panahon kung saan nagpapagaling ng husto yung halimaw. We are in the period of the sixth king or the state of papacy during its healing time. Siya'y nawala, pero siya'y nananatili. Nananatili kasi nagpapagaling. She wants to hide herself or conceal herself for the meantime, habang nagpapagaling siya. Kaya kita nyo, ang akala ng mga tao, ang Antichrist lalabas pa sa future. Kasi wala silang makitang Antichrist ngayon eh.
Kasi yung Antichrist, nagtatago, nagpapagaling nga siya eh. Ganyan siya kagaling magtago. Akala ng mga tao, wala pang Antichrist ngayon. Sa future pa yan. Di nila alam, nagtatago lang pala. Kaya nga sabi sa Biblia, siya'y buhay noon at ngayon wala. At sa ibang talata naman, ang 5 sa kanila ay nabuwal at ang isa'y nananatili. So yung nawala at yung nananatili, iisa lang yun. Nakukuha niyo mga kababayan? At kung mapapansin ninyo, saan nakita ni Juan yung babae at saka yung halimaw? Ulitin natin yung basa. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang sa disyerto. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may 7 ulo at 10 sungay. So saan daw nakita ni Juan yung babae at saka yung halimaw? Nakita niya sa disyerto. At sa Biblia, gaya ng pinag-aralan na natin noon, ang disyerto ay simbolo ng pagiging malayo sa kabiasnan, sa lugar na malayo sa pansin ng mga tao. So, tamang-tama talaga nagtatago yung Antikristo. She is in concealment. She is in hiding. Symbolically speaking, she is in the desert. Nakuha nyo, mga kababayan? Medyo malalim talaga tong apokalipsis kaya ang daming nagkamali dito Maraming naliligaw pag ito na binabasa So, anong mapapansin natin dito sa Antikristo, mga kababayan? Sa panahon ng propetang si Daniel, ang Antikristo ay inilalarawan ng maliit na sungay. Sa Revelations chapter 13, ang Antikristo ay nilalarawan ng isang halimaw na umahon sa dagat na ang itsura ay parang leopardo, na ang paa ay katulad ng oso at ang bibig ay katulad ng bibig ng leon. Pagdating naman sa Revelation 17, yung Antikristo nagbago na naman ng anyo. Siya'y itsura ng isang babae na nakaupo sa hayop na pula. So meaning, nung una, siya ay isang single religio-political power na nag-split sa kanyang kapangyarihan into religious and political. Kaya nagkaroon ng separation of church and state. Pero behind the curtain, people are not aware that religion is still controlling the political powers of the world. And they are hiding in the desert, meaning walang alam ang mga tao tungkol sa pangyayaring ito. They were out of people's awareness. So, if the women and the beast or the Antichrist is hiding behind the curtain, sino naman ang nasa front? Sino naman ang gumaganap doon sa gawain ng Antikristo? Pakinggan ninyo dito sa Revelations chapter 13 verse 11. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng kordero, ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng mga tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba doon sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling na. So habang nagpapagaling siya, habang siya'y nagtatago, yung ikalawang halimaw naman na umahon sa lupa, yun muna ang nag-i-execute ng authority ng halimaw na nagpapagaling. So sino yan? Kung pinanood ninyo yung episode number 15, pinag-aralan natin, yan po ang United States of America. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo you cannot understand our Revelation series without watching the previous episode. Kailangan makompleto ninyo yung mga episodes. So ano katunayan? Na ang Estados Unidos o ang Amerika ang siyang nag-i-execute ngayon ng authority ng simbahan o ng Papa sa Roma, to be exact. To, pakinggan ninyo si Joe Biden. I know for me, my Catholic faith has helped me through the darkness as I've had to bury pieces of my soul deep in the earth and eventually found purpose to live a life worthy of those I lost. And throughout my life in public service, I've been guided by the tenets of Catholic social doctrine that cuts across all confessional faiths. Narinig nyo? O ito naman, pakinggan nyo naman si Trump. Catholics are an important part of the American story.
America has been strengthened by hardworking Catholics. From New York to California, the Catholic story is truly unique, and it's a great story. From marching for civil rights to educating millions of children, serving the poor, and helping define the pro-life movement, clergy and lay Catholics across the country have made countless contributions to the American success and the American success story. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. God bless you. God bless the United States of America. We will make America great again. O nakita nyo mga kababayan, ang gobyerno ng Amerika ay guided ng mga prinsipyo ng simbahang Katoliko. At kung yan ay simbahang Katoliko, sinong nasa likod niyan? Yung Papa sa Roma. Diba? Kaya tama yung Biblia eh. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling na. So we are living in the state kung saan nagpapagaling pa lang yung halimaw. Kapag gumaling na siya, ang buong mundo ay sasamba sa kanya under the instigation of the beast na nagsisilbing proxy niya ngayon. Nakuha niyo mga kababayan yung takbo ng prophecy? Kaya akala ng mga tao wala ang Antikristo sa mundo ngayon. Napaniwala sila ng turo ng Antikristo nasa future pa. Hindi nila alam na nagtatago lang sa eksena yung Antikristo. Nasa likod lang siya nung kanyang proxy. Pero ang tanong, mananatili ba siyang nagtatago? Mananatili ba siyang nasa likod? Siyempre hindi. Nagpapagaling lang yan. Pero once na fully recovered na siya, once na fully healed na siya, ano kasunod? At ang halimaw na nakita mo ay buhay noon at ngayon wala na at malapit ng umahon mula sa di matarok na kalaliman. Aahon ba uli o hindi na? Aahon pa, sabi sa Biblia. She will rise again into power. Lalabas uli yung Antikristo at maghahari siya na may kapangyarihang pangrelihiyon combined with full political power tulad ng dating siya. Aahon siya mula sa kalaliman. So nagtatago siya dun sa kalaliman, dun sa disyerto, doon sa estado na hindi siya nakikita ng mga tao o hindi siya nahahalata ng mga tao na siya yung Antikristo. Time will come, ibabalik uli ang lahat ng authority ng Papa tulad ng authority na dati niyang tinataglay during the time of Middle Ages. Ano ba yung authority niya dati? Ang kanyang doktrina naging batas sa mundo. Diba? Ang kanyang salita ang sinusunod ng mga hari sa lupa at ng mga tao. Ang mga hari sa lupa ay sumasamba sa kanya. At ipinapapatay niya ang sino mang kontra o kumakalaban sa kanya. Ibabalik ulit lahat yon. Yun yung time na fully recovered na siya. At kapag nangyari na yan, lahat ng tao sa mundo mamamangha sa kanya. Bakit mamamangha? Kasi never nilang inisip na mangyayari sa kanya yon. Wala silang ideya na magkakaganon siya. Na ganon siya magiging powerful. O di ba ngayon lang may nagsasabi, imposible ang sinasabi mo kasi may separation of church and state. Hindi mangyayari yan kasi ang papacy mabait eh. Mabait na ang papacy ngayon, hindi na siya katulad ng dati. So kapag nag-fully recovered na itong halimaw na ito, itong Antikristo, at yung kanyang former glory, yung kanyang dating authority is naibalik na sa kanya, mamamangha talaga sila. Wala silang kaalam-alam hindi nila inaasahan na mangyayari yun Di ba? Kaya pag ikaw wala ka talagang discernment sa prophecy, you don't have any discernment about the things that are happening in our time, and you are lacking of biblical knowledge, mamamangha ka talaga pag nangyari to. At itong mga taong ito na mamamangha, alam nyo, hindi sila maliligtas. Pakingganin nyo. O sasabihin na naman, nagja-judge ako. Hindi ako nagja-judge. Pakingganin nyo. Revelation 17:8. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, ngayon wala na. At malapit ng umahon mula sa di matarok na kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga naninirahan sa lupa na ang kanilang pangalan
ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan, ay manggigilalas. Manggigilalas kapag nakita nila ang halimaw, sapagkat buhay noon, ngunit ngayoy wala na at darating pa. Nakita nyo? Aliligtas ba yung mga taong manggigilalas? Magugulat, masusurprise pag nangyari to? Hindi sila maliligtas. Hindi sila maliligtas. Sabi sa Biblia wala yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Yung iba, imbis na maniwala, nagagalit sa akin. Sasabihan ako na, hindi totoo yan, wala sa Biblia, naninira ka. Kung ayaw nyong maniwala, kahit may mga ebidensya na, bahala kayo. Kaluluwa nyo naman yan Kaya nga lahat ng exposition namin, nilalagyan namin ng ebidensya. Kumbaga sa produkto, laging may dokumento, laging may resibo. Dahil gusto namin ipaalam sa inyo na yung sinasabi namin is totoo at hindi kami nag-iimbento lang. Ngayon, ano katunayan? Na ang relihiyon ay talagang maghahari sa mundo. Pakinggan ninyo dito sa Revelation 17 verse 10. At sila'y 7 hari, ang 5 ay nabuwal. Ang isa'y narito, yun nga yung nagtatago. Ang isa'y hindi pa dumarating. At pagdating niya, ay dapat magtagal na sangdaling panahon. So kapag gumaling na siya, aahon na ulit siya mula sa kalaliman. Darating na ulit siya. Kumbaga, mare-resurrect. At pagdating niya, mag-i-stay siya ng sangdaling panahon. Ibig sabihin, ang absolute authority ng Papa sa future, sandali lang yan. Di yan magtatagal. Bakit? Kasi kapag nangyari yon, darating na si Kristo, malapit na. Malapit na. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Kapag ang Papa sa Roma is nagkaroon ng absolute authority dito sa mundo, tumingala na kayo sa langit, malapit na si Kristo. Darating na siya. At wawasakin niya itong sistemang ito. Sandali na lang, matatapos na rin ang lahat ng nandito sa mundong ito. So Revelation 17 verse 11, at ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring ikawalo, at siya'y sa 7, at siya'y patungo sa kapahamakan. Ano ibig sabihin nito? At ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring ikawalo. Again, itong halimaw na ito na dati nang nag-i-exist, she existed before because of the 5 kingdoms. Pero nawala siya. Diba? Nawala siya. Pinabagsak siya ni Napoleon. Yung tinatawag na deadly wound na nangyari sa kanya. So, kailangan niyang mag-recover and we are in a state of her recovery. At itong halimaw na to, ang sabi, siya ring ikawalo at siya'y sa 7. Meaning, itong ikawalo na tinutukoy ay isa dun sa 7. Tingnan ulit natin kung sino-sino yung 7. Yung Babylonia, number 1. Medo-Persia, number 2. Greece, number 3. Rome, number 4. Papacy, number 5. Then papacy during the healing period na ang proxy naman ay ang Amerika, ito naman yung pang-6. Then after the healing process, babangon ulit siya. So that's the 7th. Nasan yung ikawalo? Ang sabi, siya ay isa sa 7. So, yung ikawalo, makikita mo lang din dyan sa 7 na yan. O sige, bilangin nyo ha. Ilan yung ulo ng halimaw? 7. Plus yung ulo ng babae, ilan na? 8 na. So, ilan lahat ng ulo? 8. So, yung ikawalo, isa sa 7. Kung yung babae ay lumalarawan sa relihiyon, therefore, the 8th king is a religious power. Tama? Sino ba yung religious power dito sa 7? Yung 5, yung 6, at saka yung 7. Nakita nyo mga kababayan? Ganun lang ka-plain ang prophecy. Kung iintindihin mo lang siya, hindi mo dadagdagan ng kung ano-ano mga invento. Kung diyan ka lang sa Biblia titigin, makikita mo yung misteryo Bilangin mo yung ulo ng halimaw, 7. Diba? Idagdag mo yung ulo ng babae. Kaya nga siya nakaupo dun sa ulo Idagdag mo yung ulo ng babae, di 8 na. O sabi, yung ikawalo ay isa sa 7. So kung yung babae ay religious power, hanapin mo ngayon dun sa 7 kung alin dun ang religious power. Ang religious power dun, yung papacy, yung lumalarawan dun sa 5, sa 6, at saka sa 7. O di tama ang sinabi ng Biblia, yung ikawalo ay sa 7. Kasama siya dun sa 7. Diba? So, biblically speaking mga kababayan, time will come
yung supremacy na meron ang simbahan during the time of the Middle Ages, maibabalik ulit yun. Ang salita ng Papa ay magiging batas sa mundo. Ang kanyang doktrina ay maisusulat sa konstitusyon ng mga bansa. Ang hukbong sandatahan ng mundo ay maglilingkod sa kanya. Ang mga hari sa lupa ang magiging tagapagpatupad niya. Ang lahat ng kokontra sa kanya ay ipapapatay. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, ang mark of the beast ay isang batas na doktrina ng relihiyong ito. Hindi ito barcode or biochip. Ang mark of the beast ay doktrina mismo ng beast. At kung gusto nyong malaman kung ano yon, pwede nyong balikan yung ating naging topic sa episode 16. So, para makumpleto nyo, it's better to watch episode 14, 15, and 16. Full pack ng kaalaman yan sa mga biblical prophecies, mga kababayan. So, hanggang dito na lang muna ang ating pag-aaral. Salamat po sa inyong panunood at pagpalain po kayo ng Panginoon. Hanggang sa muli, mga kababayan.